Sabi ng aking father nung nabubuhay pa, ito po yung starting keyword ko ngayon. Sabi ng tatay ko noon, nung bago kaming kasal ang aking sister wife, Rolling Stones na gathers no more. Ang bato daw na laging gumagalaw, walang naiipon na, alam niyo yun, no? Yung parang lumot. Ang bato daw na stagnant ay, ang bato daw na tawag na palaging gumagalaw, walang naiipon na lumot, no? At ang nilulumot lang, nakakaipon ng lumot yung batong permanente at nakalagay sa kanyang sariling lugar. Bakit ko po sinabi yan? Sapagkat ito ay may significant sa ating ginagawang topic ngayon. Amen ba? Kanina, tinanong Pastor Amin, ano ba yung dapat natin pag-aralan? Hindi lamang kayo, kundi ako rin. Because every time na tayo ay nag-aaral, ay napakasaganang biyaya na ating tinatanggap, no? At inihanda ko na po yung pang-2 taon na topic. Nakikinig ba kayo? Sana ito ay maging inspiration natin. Una ay the whispers of the wind, recognizing God's initial call. So, ang gaganda po nito, no? Kapag sinamahan tayo ng Diyos, siguradong bubusugin tayong lahat. Recognizing God's initial call. Number 2, experiencing God's direct call. Ang maranasan natin ang direktang pagtawag sa atin ng Diyos. Dapat pag-aaralan natin yun. Sapagkat parang hindi tayo sinasalo ulit ng mga born again, no? Number 3, the journey of obedience. Embracing the call with faith. Yakapin ang panawagan na may pananampalataya. And number 4, the promised land, discovering your God-given purpose. Discovering your God-given purpose. And the last, hanggang 2025 yata ito, no? The calling call, continuously seeking God's guidance. Yan po ang 5 susunod-sunod natin. But by this time, ang ating pong pag-aralan, yung pinaka-main, yung tinatawag na God's calling. No? Sabihin nyo, God's calling. God's calling. Yung panawagan ng Diyos. Before tayo ay pumalaot sa mga ginagawa natin sa activity ito sa ating El Shaddai Ministry, unang-unang meron tayong katiyakan that we are called by God. Amen ba? Kaya tanongin ba mong sa katabi, kapatid? Tinawag ka ba ng Diyos? Sagutin mo, kapatid? Anong pakialam mo? Alam nyo, tayo dapat talagang mag-assure na we are called by God, no? Sapagkat sa bandang huli, no regrets, because from the very start, we know that we are called by God. Noong unang mga panahon, may issue dito sa gawain. Ang sabi nila ay, may tinawag ng tao at may tinawag ng Diyos. At gusto ko itong masalamin natin kung saan tayo dito. Kasi maraming inibitahan sa gawain, dagsa yung tao na, no? Pero after several years, sila nawala. And they conclude na hindi sila tinawag ng Diyos. Sila ay tinawag ng tao kasi nung mawala na yung master nila, nawala rin sila. At lagi-laging sinasabi ni Brother Mike na mawala man ang lahat, mawala man siya, ang El Shaddai will remain. Sapagkat siya mismo ang Diyos na tumawag sa Kanya. Amen po ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, once again, dapat nating ma-realize, unang-una tayo ay may mga tinatawag na frontliners. Tayo ang mga nag-assume ng mga gawain sa bawat lugar na kinalagyan natin. And every one of us ay may kanya-kanyang ministry, no? May kanya-kanyang kinilalagyan. May magaling sa intercession, may magaling mag-pray over, may magaling mag-convince, no? May tinatawag na gift of leadership. May magaling na kapag siya ay nag-lead ng kanta, nagtatangay lahat, no? May mga ganon. And anyway, it should be our motivations na kung meron ng bawat isa, ano kayang meron tayo? At kapag nakita natin yung calling natin, walang lugar ang pagkikipagkompetensya. Sapagkat ang pag-aaral ng panawagan ng Diyos ay hindi natin mauubos. Mawala na tayo sa mundong ito, hindi pa natin ma-fulfill yung gusto ng Diyos sa buhay mo.
But then again, hindi man natin maubos yung kanyang plano sa buhay natin na maximize natin, nagawa natin yung mga bagay out of the best na meron tayo. Amen ba? Amen. Wala tayong pagsiyan sapagkat yung mga bagay na ginawa natin ay sigurado tayo. Maraming issue na nawawalan ng gawain because of different status of calling. Merong tinatawag na workers na nabudol lang. Alam yung nabudol? Eh wala nang humawak, pinersa. At sinabihan ng kanyang sisters, tarawakan mo na. Mag-coordinator ka na. Akong bahala sa pinansyal. Unang gawain mo'y nagbigay. Pangalawang gawain wala na. Kaya ang tawag na budol. Yes! Nagikinig kayo? Amen. So mga kapatid, hindi it's a very basic pero it's a very significant. Kasi ang mundong ito ay very, ang tawag niyan, very fragile, napaka-mahina, magulo. Kahit magandang bagay na makita natin, where do we belong sa panawagan ng Diyos sa atin mga kapatid ko sa Panginoon? Kagaya ng sinabi ko, nabudol mga kapatid, merong tinawag na napilit lang. Amen ba? Dahil siya ay walang ibang inaasahan, inassume niya ang kanyang responsibilidad kontra doon sa kanyang kalooban. Sinang mag-suffer? Yung gawain. Because we serve the gawain base lamang sa pamimilit nila. And of course, meron lang tayong conviction dahil takot tayo sa Diyos. And sometimes we claim na lang na ito ang purpose ng Diyos. Pero distorted yung ating pananaw. Hindi kumpleto, hindi buo yung ating pananaw. Kasi yung motivation sa ating buhay ay tinulak ka lang, no? Pinilit ka lang. And that's why kailangan mag-clarify natin sa ating sarili nang sa ganun, walang pag-agam-agam ang buhay. May mga tao naman na nasa gawain na nagpatawag lang. Nakikiagaw ng posisyon, especially kapag may benefactors. Naniniwala kayo? Handa ba kayo sa mabibigat na sinasabi ko? Amen. Kailangan medyo lawakan natin yung unawa. Yung sasabihin ko, nawa magpahina sa atin. Mag-enlighten. Para makita natin kung saan nanlugar yung buhay paglilingkod natin. Because we can never see the truth hanggang di mo alam yung pinakabuuan. So, sometimes hindi mabuti nang hindi magandang pakinggan. But the reality, it will build us to the stronger faith in God. Sapagkat ang buhay natin ay napaka-imperfect, mga kapatid. Kaya nga minsan, mas yung mga nasa gawain, pag nagpuri-puri na lang, pero walang pakialam sa pagpapagod nyo. Pag nagtaas ng kamay, tataas na lang. Pag nagpataas ng prayer meeting, tataas na lang. Pero pagkatapos ng kayo, bahala kayo dyan. Ako answered prayer na. Pero kayo hindi. Tayo ay pinagkatiwala. Not only to be answered prayer, but a higher calling from God. Na supposed to be mailagay natin sa ating puso. Mailagay natin sa ating isip na hindi madali. Hindi tayo kagaya ng crowd na nasa labas. Na sometimes hindi nila alam yung bulok ng loob. Hindi nila pala alam na iinggitan yung mga workers, no? Hindi nila alam na nagkakagulo yung mga manggagawa. But then they are blessed because hindi nila alam yung sa likod ng stage. And who are those people na nakakaalam ng bulok at mabuti? Tayong lahat na nag-aawak. And that's why we have the ability to discern that we are truly called by God because we know what is good and what is right. Alam natin na kahit bulok na bulok yung kinalalagyan mo, alam mo kung saan ka lalagay. Ako ka niya. Maraming gawain dito sa atin sa Rizal. Pinag-aagawan ng gawain. Alam mo bakit? Malaki ang budget from abroad. At ang issue hindi posisyon, ang issue hindi yung mga gawain, kundi kung sino ang maghawak at treasurer. Amen ba? Ang bigat, no? Yung sometimes even preachers nagkakaroon ng inggitan kasi kayo na lang lagi dyan sa 2,000 love offering. Nawawala yung tinatawag na goal of serving and calling of God. Kasi ang point of mission ay doon sa matatanggap. And we have to know this one, mga kapatid. Huwag kayong magmaang-aangan. Sometimes we
Kumbaga, dinidisip natin yung ating sarili. We are serving God, we know God. Hindi natin kailangan ng pera, pero yun ang pinakamalaking root kung bakit nagkakagulo. Sapagkat natatakpan yung tunay na dahilan ng calling, no? O ba niya? At maganda na tayo itinawag ng Diyos, hindi nagpatawag, hindi nabudol, hindi napagkaisahan. May isang gawain sa amin. Ang kanilang ante ay nasa abroad. Dahil sa enthusiasm ng kanyang ante na nasa abroad, every month nagpapadala ng 5,000 sa choir, sa preacher, sa gitarista, sa mga usher. Pagkatapos ng gawain, ang saya ng lingguhan, kasi yung 5,000 na paghati-hatian ng mga pamilya. Iniraos lang yung gawain for the sake of material needs, no? Expect ng kanilang ante, ng kanilang kapatid, meron siyang gawain sa bahay. But they ever know na yung perang pinapadala na ay wala na ilalagay sa tamang lugar. Kasi nagagamit nila sa kanyang personal gain na for the spiritual growth, no? Kaya ang nangyari, nung tumigil yung kanilang ante, pagpadala natigil din yung gawain. Pero walang pagbabago sa kanyang pamilya. At nag-away-away, nagsisihan kung sino yung dahilan ng pagtigil ng pagpadala ng ante nila. Kasi nagkabukingan na sila ay hindi tunay na naglilingkod. Because they are not called by God, because they are initiated by the material things. Amen ba? And even as now, we have to be aware sa buhay natin, what are the hidden agenda in this heart that motivate us? Ano yung pinakamalalim na dahilan? Ano yung pinakamalakas na puwersa kung bakit tayo gumagalaw sa paglilingkod? And we can never deny to our God. No? Hindi tayo makakapaglinlang. Hindi tayo pwedeng makapagtago sa Diyos. At mapapansin mo na lang, walang penta ang paglilingkod ko. Kasi kung nagsasalita ang sa harapan natin, naglulukan lang naman tayo eh. Maasa ka pa. Sasabihin ng tayo, ako pa. Pero ang Diyos hindi natin, we can never deceive God. Kaya the very goal ng paglilingkod natin is ma-reassure, ma-reclaim natin yung ating sarili that we are in serving God because tunay na pinili, tinawag na tayo. Palapakan natin ang ating point. Meron pang isang issue yung tinatawag na bunutan, no? Hindi ko ito minamali. Pero meron doong sometimes sa makita natin. Minsan maraming ayaw mag-workers, dadaanin na lang sa butahan. But you know what is the danger? Kung yung 5 bubunutan ay totoo ba, na mag-a-assume yung puso niya ba that whenever or wherever she or he told or mabunot, handaan niya bang i-assume ang pagkapili sa kanya ng Diyos? Sometimes, hindi natin ma-i-deny. Maraming sinabing kalooban ng Diyos, pipiliin ng Diyos, bringing over yung bunutan, pero yung taong may katawan, hindi niya tinatanggap. And that's the very danger. Sabihin natin, naglulukan tayo, nagpilian kayo sapagkat gagabay ko kayo, nag-pray pa kayo. Nung mapili ka, di ka naman kalahanda, dapat mong una pang handa ka na. Pero sometimes, nagsusugal tayo, hindi naman ako mapipili. Hindi naman ako mabubulog. Kaya minsan mo panalangin, Lord, huwag sana akong mabulog, sumama ka pa. Kung ano yung point? If we are willing to serve God, lahat ng naglagay ng pangalan, anumang oras, anong pagkakataon, willing ka na mag-assume ng calling sa ng Diyos. At kapag nag-assume ka ng calling sa Kanya, alam mo na Diyos talaga ang tumawag. At hindi ka magdadalawang isip sa puso at isip mo na ikaw ay tumatalima sa Kanya because God is a God of reward. Most of the time, ang gusto lang natin reward. Amen ba? Amen. Pero pagdating sa responsibility, mga kapatid, napakabigat. Paano natin makikita that we are truly called by God? Una, yung tinatawag na recognizing God's calling. Una, sa ating kailangan ma-recognize natin God's calling, yung tinatawag ay yung tinawag ng Diyos. Mayroon tayong mapapansin sa ating buhay yung tinatawag na inner voice. Sabihin yung inner voice. Ang Diyos,
ang pinakamalaking biyaya at pag-ibig niya sa atin because we have direct connection to God. Sa lahat ng kanyang nilikha, walang ibang pwedeng makipag-communicate sa Diyos kundi tayong tao. Because we are created by God in His image and likeness. Nilikha niya tayo sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng kanyang creations. Tao lamang ang may direct connection sa Diyos. And we have the ability to convict our hearts that we are called by God. And you know what, even in the Bible, nakikita, nararamdaman nila, nalalaman nila ang panawagan ng Diyos by the way of inner voice. But anyway, ngayon, distorted na yung inner voice, lalo na kapag na-stress, pero ang tinatawag na hallucinations, no? Ito ay nagaganap kapag tayo ay nasa ayos na estado. Ano yung inner voice? Most of the time, mayroon tayong pagkakataon na lumalakad, na para bang binubulungan ka ng sarili mo na tulungan mo siya. May mga bagay sa buhay natin na ginagawa natin because of the inner voice. Kawawa naman, tulungan mo siya. Amen ba? Minsan, hindi naman natin napapakinggan bulong, pero nagpo-prompt sa ating isip yung mga bagay na magiging action natin. Amen ba? Ako, pagdating sa mga ulubi, especially sa ngayon, very critical na ako kasi marami nang nandaraya. No? Minsan pag-uwi ko din sa galing ang bed, hindi ko ito nakalimutan kasi may prompt talaga. Pag nagmumotor ka alas 12 alaunan ng umaga, pauwi na ako sa amin, may nadaan ng kumakalkal ng basura. And talagang sobrang na-start yung puso ko. Nakalampas na ako, wala lang, sabi ko, bahala na siya sa isip ko lang. Talagang hindi ako mapakali, parang may nagsabi, balikan mo siya, ibigay mo yung pagkain mo, matutulog ka nang hindi mo na yung makakain para. Ibinalik ko yun, alam mo, sobrang tuwa ng binigyan ko. I am so happy. Ha? May mga ganong bagay na ini-expect tayo, meron tayong inner voice. At dapat alam natin yun, we must be sensitive enough na sa ating paglilingkod, meron tinatawag na umahatak sa atin sa mga bagay patungo sa paglilingkod sa Kanya. May mga pagkakataon na nagkokontra, nagre-resist yung ating puso. Especially sa when it comes to financial. No? Kapag nagbigay ka sa preacher, kasi nag-topic siya ng pagbibigay, hindi yung inner voice. Naparinggan ka kasi. Ako ka niya. Hindi yung inner voice. Yung inner voice is prompting us even though there is no circumstances that happen. Kusa yung darating. No? Kaya nga, minsan na-issue sa mga preacher, sa mga kapatiran, unang-una, babatiin ka. O, sister, ang ganda mo, ha? May 500 ka ba dyan? Yan naman, may awa ka. Ay, naku, kawawa. That is not inner voice. Amin ba? So, namamanipulate yung konsensya natin because of the surface, because of the outside circumstances in this life, mga kapatid. Amen ba? Amen. Sa Old Testament, ang Panginoon ay nangusap kay Moses para iligtas ang mga Israelita sa kanilang kinalalagan. In Exodus chapter 3, verse 7 to 8, sinabi ng Panginoon, nakita ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto at naririnig ko ang kanilang mga daing dahil sa kanilang mga alipin. Alam ko ang kanilang mga paghihirap kaya bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at dalhin sila mula sa lupain iyon patungo sa isang mabuti at malawak na lupain, isang lupain na umaapaw sa gatas at pulot-pulot. In these verses, in this chapter, doon kumilos ang Panginoon. Hindi siya direktang gumawa. Gumamit siya ng mga tao. Amen ba? Gumamit siya ng mga lingkod ng Diyos para magamit. Alam nyo, napakaganda that we are the one who belong to these people. Kailangan natin naalala na nagamit tayo ng Diyos sa ating personal na buhay. Amen ba? Yung nagamit tayo ng Diyos sa ating sarili, mga kapatid. Brother, paano ko sila tutulungan? Ang dami ko rin problema. Hindi ko na kailangan mapagtutunan ang end of the times, end of the world, because ngayon ang kailangan ko. No? Minsan ang hirap i-combination yung ganung bagay kasi may mga needs tayo, di ba? Sometimes yung ganung mga bagay ay malayo sa realidad.
But you know what? Yung mga bagay na maris ay magbabalot ng kabuuan ng ating buhay. Magsasakop ng ating buong pagkatao. Amen po ba? So, not only by the inner ways, but by the circumstance. Amen ba? Sometimes, God's calling is revealed through the circumstances of our life. Yung mga tinatawag na unexpected events, challenges, and opportunities can be part of God to guide us towards His purpose. Maybe, noong unang mga taon, di mo alam ang dahilan kung bakit ka tinawag. And along the way, nag-explore tayo. And doon mo na pagtanto-tanto, kaya pala. Noong unang kinaladkad lang ako, pero nag-grow yung spirituality mo, no? Along the way, nagpakilala ang Diyos, not only in the interest, but by the circumstance. May mga workers na ayaw-ayaw mag-workers, pero nung aalisin mo na, aawayin ka na. Di ba? Meron ganun doon. So, by the circumstance, kasi naranasan niya na yung pag-ibig niya. Just only the thing, lagi na siyang manipulative, mga kapatid. Kaya, sabi dito sa Genesis 12, 1-3, tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi niya kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan. Ituturo ko sa iyo, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantok ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay ang aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susungkain. Ang lahat ng mga bansa, tihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din. Through circumstance, mga kapatid ko sa Panginoon, we are called by God through circumstance. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi naman natin pwedeng husgahan ang sino man. Kailangan nagiging observer tayo. Sa paglilingkod ba, nagkakaroon ba ng changes? Baka lagi natin sinasabi, pagsubok lang. But without knowing, ito yung mga bunga ng ating mga maling decision. Because we are not guided. Because we don't ever know and discern the circumstance of God. Amen ba? Yung punong lingkod, lagi niyang sinasabi, huwag na kayong mangutang. Yung mga simpleng aral, huwag kayong manggaya sa negosyo niyo. Huwag kayong manglamang. Yung mga simpleng bagay, parang mga bricks daw na semento na kapag nag-ipo, nagiging wall para kayo malayo sa Diyos. Alam niyo mga hollow blocks, no? Mga hollow block, kwadrato lang, pag pinagtito ng karpentero, tumataas. Yung mga close natin, yung mga kasalanan natin, yung mga pagkukulang natin na iipuan, and that is the obstacle. Kahit akala natin naglilingkod tayo, pero napapalayo tayo sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Nawawala tayo sa tunay na goal ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Kahit magandang pag-aralan natin to, hindi tayo magpapabula sapagkat alam natin na totoo yung paglilingkod natin. Amen ba? Yung motivation ng punong lingkod, na yayaman kayo, aasenso kayo, totoo naman yun. If we obey God's commandment in our lives. Amen ba? Pero alam niyo, kahit yumaman ka na, alam niyo ba ang masaklap? Maraming Kristiyanong mayam na tumulong kay Lord, pero umalis, alam niyo kung bakit? Naabuso. Hindi nahawakan yung kanilang biyaya in a proper way around. Kaya bigay lang ng bigay, todo bigay ng bigay. Binabayaran yung kanyang mga alagad, mga kaibigan, kasi yung kanyang driver, kabit niya pala. And we can never bargain to God. Huh? And sometimes, nagiging mabait tayo because there are something bads behind. Sabihin niyo, bakit alam mo, brother? Ako pa ba? Pero alam niyo, that was the reason for us, no? Marami tayong nauobserbahan ng mga tao. And that's why, napakaganda na nakikita natin yung ganitong mga sitwasyon na hindi tayo naglilingkod na nasa skin lang, no? Alam mo yung skin lang? Nasa balat lang? Hindi, no? You have to go deeper into heart, into the deeper of this heart.
Sometimes masarap na nag-worship, no? Sometimes masarap pag nasa gawain ka, overwhelmed, especially sa ambit, overwhelmed ka. But it will not end there. Hindi dapat matapos doon. Kaya nga sabi ni Brother Rafi, nakapagtataka, nagtatanong siya, si Brother Rafi, punong-puno ng gift, no? Kapag naglihan siya, maraming natutumba. Pag nag-pray over siya, maraming na-answer prayer. Kasi Brother Rafi is one of the, kumbaga, nasabi natin model. Of course, ang gusto natin pwedeng sumuka sa kanya, no? Yung observation lang natin. Pero sabi niya, ang tunay na hingala ay yung nagbago ang buhay. Yung mga tao doon na nagtumba, sa gawain lagi natutumba. Pagbangon, garon pa yun yung ugali. Ang bigat, no? Sometimes, ang bigat ang pipin. Sometimes, we are only passive, but we will never dig out. Hindi natin hinahanap what is the reason behind. Kaya yung mga taong naglilingkod sa Diyos, very critical siya. Marunong siya, may wisdom siya. Amen ba? Yung kapatiran natin, inanggap niya, pinagtyagaan niya ang sekretary sa isang probinsya. Pero alam niyo, ang iniwanan niyang trabaho ay parang napakalaking company. Paghapon na magpintahan sila, ang pinagkikwento nila kung magkano ang dadayain. Kaya every time umuwi siya sa bahay, naghahanda siya para sa gawain, marami siyang pera. Yun nga lang, nagkukontra ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu. Kasi yung kanyang nature ng trabaho ay wala sa circumstance na gusto ng Diyos. Kaya she will never be at peace. Kasi para may tag-uwar, ano yung larong tag-uwar? Yung dalawang person nag-aagawan sa kanyang loob. Sometimes sa buhay natin gano'n. May dalawang person nag-aagawan, gusto mong magpakakunti and get full ka, inahata ka sa gusto ng laman, sa gusto ng trabaho, sa gusto ng circumstances sa buhay mo. Ang Panginoon kapag tinawag niya, everything will be aligned. Amen ba? Although sometimes mga distorted, sometimes mayroong mga gulo sa buhay, along the way makikita mo kung paano ka sinasamahan ng Diyos. Amen ba? Kaya nga, dapat tayo laging nagtatanong. Naalala kong nabubulit ang natin. Ito, sabi niya, ano po na halika na, preacher ka eh. Sabi ko, ano po ang tanong mo? Ilang taon na ba tayo naglilingkod? Sabi ko, matagal-tagal na rin, mga 5 taon na rin, mga tayo kayo. Sa akin, simula yung malubi yung negosyo natin, naghirap ng tayo, ano? Sabi ko, oo naman. Tapos nag-gasolina na tayo, masaya, ano? Oo naman. Kaya lang, parang hirap na hirap na tayo. Sagutin mo, ano kayong problema? Sabi ko, mas maganda yung nagtanong ka lang, tama na yun. Pag nagtanong ka, ibig sabihin, naghahanap ka ng sagot. And we can never answer those questions. It will answer by the circumstances. And we have to check our lifestyle. Amen? Kahit sobrang pagpapal, kapag hindi tayo marunong magmanis ng buhay, kapag hindi tayo magdala ng buhay, mga kapatid, hindi malayo na tayo ay bubulo. Amen po ba? So, si Abraham ay tinawag ng Panginoon, naging reason, pagpapal, at hindi siya nag-isip sa kanyang sarili, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng skill sa kanya, ng karunungan sa kanya. Alam niyo may isang kwento, yung painter daw na sobrang depressed. Very passionate siya sa pagpipaint, no? Hindi siya kilalang painter. Pero every time nakakapag-paint siya, nilalagay niya sa gallery. Pero throughout the day, maghapon, magdamag sa ilang taon, walang bumibili, bibihira lang, kaminsan-minsan lang. But because she is, or he is passionate, siya ay talagang in-plan doon sa kanyang trabaho. Mahal na mahal yung trabaho. Sa gawa lang siya ng gawa ng painting. Maya-maya nadaanan siya ng may kakayahan na tao. Sabi niya, pinabenta niyo yung lahat ng painting. Tapos tinulungan pa siya yung kanyang skill. In-equip siya. At kaya yung kanyang simpleng painter, sumikat siya, pinagpala siya, nagamit niya, umasenso siya. At alam mo, ang ibig sabihin nun, sometimes yung paglilingkod niya, parang walang kwenta. Pero naigagaleri mo lang yan. And the day kayo sa buhay natin, makikita ng Diyos yung lahat ng pagpapagod natin kung totoong nagpapagod.
Kung totoong naglilingkod, sabi nga ng Jeremy, walang bang ang pagkusga. Walang judgmental niya. Pero tayo mismo ang susukat kung yung ginagawa natin may bearing, may kwenta sa Diyos. Amen ba? May halaga sa Panginoon, mga kapatid ko, kaya siya. Alam niyo, maraming lingkod ng Diyos. Nung unang pagdating ng gawain, mga kapatid ko sa Panginoon, yung mama galing Saudi, and he was touched by the sharing portion ng alam niyo yung Betamax noon, yung mga patutuo ni, mga galing sa abroad. Sobra siyang na-struck ang kanyang puso. Alam niyo, inabot siya ng Holy Spirit. Pag-uwi niya sa probinsya, nag-arkila ng sasakyan, dala-dala yung mga sound system, dala-dala yung mga Betamax ng mga buhay na patutuo. Hindi siya marunong mag-preach, wala siyang nakayahan. But he has the ability to serve God. Alam niyo kung bakit? Yung kanyang jeep na galing sa abroad, yung kanyang pera, yung kanyang mga television, yung mga TV noon, wala kang flat TV noon, no? Yung makakapal, ang bibigat noon, mga ditubo ka, ginamit yung pinapanood ng mga tao. Sobrang na-bless siya. Pero alam niyo, ito ang maganda. Buo sa puso niya na wala siyang hinihintay na kapalit sapagkat ang hinihingi niya ay una nang ibinigay. Pero alam niyo, hindi mapigilan ng tao para tulungan siya. Amen. Kapag tayo pinapahala ng Diyos, walang makakahadlang sa iyo para pagpalain ka. Hindi mo kailangan makipagbulong sa Diyos. Because every in this life is a gift from God. As long as we assured our service to God, mga kapatid, makikita mo how God really works. Amen ba? Makikita mo kung paano ang Diyos nagpapagawa sa kanyang mga totoong naglilingkod sa Kanya. Sometimes, we are only, sabi ko yung paboritong word, yung in the surface. Pag nasa gawain tayo, enjoy tayo, pinagpala, na-bless tayo. Pero sa loob ng ating bahay, nagdarap ang ating kalawatan. At ayaw natin, no? Ayaw natin ng gano'n. Kung tayo ay masaya, totoong masaya. Kung tayo ay na-bless, totoong na-bless. We are not pretending because God never wants us to be pretender. Ang gusto niya sapagat kaya niyang ibigay ang happiness mo, kaya niyang ibigay ang peace of mind mo, hindi mo na kailangan magkunwari, hindi mo na kailangan pilitin yung sapagkat sisiw lang yan sa Diyos. Only the thing na hinihingi niya sa atin ay ang totoong paglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Nasusundan niyo po ba? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, napakahalaga ng mga pagkakataon sa buhay natin. Pag binagsak na natin yung magamit natin pag-uwi sa bahay, we have a time for meditations, a time for reflection. Mayroong word na tinatawag na sa English kasi ay introspection. Sa Tagalog, di ko alam, pero ganito yung introspection ay ang pag-iisip outside the box. Alam yung marunong kang mag-isip na kahit di mo narinig. Yung kaya mo mag-analyze ng isang bagay na pinapaunawa sa iyo ng Diyos. Yung karunungan mismo ng Diyos. Amen ba? Introspection. Sabi yung introspection. Amen ba? So, yan ang mahalagang bagay na dapat meron tayo. And letter C, sa paglilingkod natin, not only the inner voice, not only the circumstance, but the gifts and talents. Amen ba? Marami tayong gifts na naniwala kayo. May mga taong may gift pag nangutang di mo mapapahindihan. Ako yung mga taong kilala, mayroon siyang sense of leadership. Pag lumalapit sa akin, Brad, pautang, hindi ako nahindihan, pero maray kasi hindi na bayaran. Hindi ako nakakatanggi. Kaya ang mundo ito, totoo may mga butol. No? Meron silang kakayahan. And alam nyo, yung mga gifts natin, pwede natin gamitin sa pag-akay. Pwede natin gamitin para mag-gather yung mga tao. God has given each of us unique gifts and talents designed to be used in service to Him. And others, when discover that develop these gifts, we are stepping into our calling as such that receive a gift. Amen ba? Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, hanapin nyo na lang yan. So, the gifts and talents, mga kapatid ko sa Diyos. Walang sino mang pwedeng magmataas. Walang sino mang pwedeng magmalaki. Kasi ang Diyos ang may control. We are the body of Christ, no? We cannot
one person as a whole. Bawat tayo ay body of Christ. Amen ba? Kaya huwag mong maliitin ang sino man. Sapagkat isang araw hahanapin mo yan. Amen ba? Ay kwento ako sa inyo. Ewan ko kung narinig nyo na to. Mayroong mayaman sa isang gawain. Halo siya ang ibigay sa mga choir, preachers. Nung nag-preacher pa lang, napunta ako sa opisina. Nagdadala ko ng gulay, sabi ng nanay ko, dahil mo yung gulay para sa mga preacher sa Rome, Galunggay, Kamote. Ganun talaga ng motivation sa paglilingkod namin. Kasi nung kami maglilingkod hindi kami naghahanap. Kasi bumagsak kami yung motivation namin. We are drawn by the circumstance kasi nabagsak na yung buhay namin. Naghahanap na kami ng masisidungan. And yung paglilingkod namin. Nung sa opisina yun, every time na naggawain, nagdadala ko ng gulay. Alam nyo, yung babae na yun, mag-asawa, siya may control ng opisina. Naapilan namin yung opisina at the same time, sila yung sekretary doon. Tapos, siya nagbibigay sa mga preacher. May gawain pa sila. May gawain sila na pag-attend ka lang ang preacher, mayroon ka ng panggasolina. Kung 20 ko yung preacher, 20 preacher ang bibigyan niya. Ganun siya kayaman. Yung mga choir, huwag kayong gagala-gala dyan. May tig-iisa kayong kwarto sa taas. Sobrang blessed sila kasi pagtulong nila sa gawain, yung kanyang asawang engineer, alam niya, milyon-milyon ang kontrata. Kaya yung kanyang ginagastos sa gawain, barya-barya na. Sobrang blessed. Yun yung mga bunga ng pangangaral ni Brother Mike, no? Alam niyo, may pumunta doon head, hindi ko napapangalanan. Isang head na marunong manindigan sa totoo. At napansin niya na ang gawain ay controlled by people, not by God. Alam niyo ba yung gano'n? Yes. Na mayroong mga lugar na ang tumawag hindi ang Diyos, kundi ang tao. Amen ba? Tapos, dahil hindi kontrolado, yung head nanindigan. Dalawa daw ang pwede niyang gawin. Manindigan sa totoo o manindigan sa kompromiso. Kompromiso in the sense, aayunin niya na yung mayaman. At alam niyo, mayaman yun ang hirap kalabanin. Even Solomon ay nagsabi, huwag kang lumaban sa mayaman na papahamak. In that context, okay lang yun, ha? In that context, bayaan na natin. Pero ito ibang usapan ko. Tapos, sabi ng head, Sister, pakikiusapan ko po kayo. Ganito po kasi galing sa amusulog, ganito yung ating dapat gawin. Palibasa may pera, yung sekretary, at the same time may ari ng gawain, kumari ba, kinukontrol niya. At sa kanya, sumasaludo ang mga tao. Parang wala ng power yung head galing doon, kasi siya may ari ng gawain. Nakukuhan niyo ba? Tapos, isang beses, nakagawa ng desisyon, yung head na laban sa kanyang patakaran. Sinita niya, Sir, sabi niya, bakit niyo po sinumbong sa Amorsulo? Nung nangungutang po kayo, nakakaakyat kayo dito. Pag pinapatawag po kayo, nakakaakyat po kayo, binibigyan ka naman kayo ng biyaya. Tapos nagkamali ako, di ka na nakaakyat, sumbong ka agad sa Amorsulo. Nag-reason at yung head. Ayan niyo po, nahiya naman ako sa inyo, pero dapat kong gawin yung dapat kong gawin. Nag-i-English yung babae. Huwag niyo pa akong Englishin kasi noren po ako. Ito nga po, medyo maganda-ganda lang yung damit ko kasi naka-Elshadai ako. Pero huwag niyo pa akong bastusin. Alam ko na po ang aking ginagawa. Alam niyo, talagang galit na galit yung babae kasi nasupil yung kanyang ego. Parang nabalo yung kanyang leadership. Alam niyo, inano niya sa Amorsulo, tinawag niya. Pinun out. Kita niyo, nakikita yung galaw ng mundo. Pinun out siya. Pero ilang buwan, umalis siya sa gawain. Sabi niya, pag ako'y nawala dito, mararamdaman niyo. Yung mga pera talaga, mag-aalaga na, wala na silang mga kwarto, no? Wala na silang mga perang pinansyal. Pero nung mawala siya, alam mo nangyari? Mas nagamit yung bawat tao nandun. Yung bawat tao na may kakayahan ay pwedeng gamitin ng Diyos para higin yung marupuro. At alam niyo, hindi ko naman sila sa ngayon pawindam-windam yung kanilang buhay kasi
yung mga pastors na pumupunta sa kanila, hinuhututan din lang siya. So, it's very crucial sa paglilingkod natin. Kaya nga sabi ni Brother, huwag ka lang maging mabait. Huwag ka lang maging tanga. Sa paglilingkod, hindi dito puro emotion, hindi dito puro banal. We have to learn. We have to know. We have to determine and to discern. Amen ba? And God will give us. Hindi dahil nag-aral ka, hindi dahil marunong ka, kundi dahil matino kang naglilingkod sa Kanya. Napakaganda na tayo ay nakikita natin sapagkat ang Panginoon, siya ay Diyos na makatarungan. Sabi ko nga sa inyo, sa karanasan ko sa paglilingkod, hindi naman lahat. Itong aking experience. May isang lugar na ang coordinator ay may position sa municipal. Pagdating ko, kunin na ang bar ni Brother Chito, plansahin uli kasi nagusot niya sa lalagyan niya. Kaya dali yung kanyang merienda. Tapos maya-maya iakyat yung mga pagkain niya sa taas. Handa niyo na yung mga sapatos, igilin niyo. Pag dumating ako sa lugar nila, tatawagin makatulong niya. Sobra akong namangha kasi sino ba ako para pag-lingkuran? Pero hindi ako asiwa ako sa gano'n, no? Hindi ako komportable. Pagdating ko doon, sabay na lang tayo, Brother Chito, pagkain. Pag kumakain na kami, pagkatapos kong kumain, pagod na pagod ako. Kasi takot akong lumagatak yung kutsara sa plato. Alam niyo yan? Kapag nakitira ka sa ibang mga mayayaman, kaya, no? Na sila ay tagahawak lang ng lugar because of politics, no? Tapos, susunod kong pangka doon, naghanap na ako ng bahay kubo. Yun na. Pero anyway, hindi naman lahat ng mayayaman. Kaya pinikwento ko lang yung dito. So, pala, ang Panginoon, susukatin ka hindi dahil may pera ka. Kundi susukatin ka kung paano ka tumanggap ng totoo. Ay sabi ko, Nay, dito na ako sa inyo ng ganyan. Aba, bahala ka dyan sa sabang sobrang himog na. Pero okay lang, masaya. Maligo ka dyan, kung maligo ka, magbihis ka, magbihis. Wala tayong katulong dito. Ganun ang saya lang. Yung totoo lang, nakukuha yung ganon. Pero nagagamit ng Diyos. Sometimes, we cannot manipulate the Spirit of God. And God will reward us according to us genuine work in Him. Amen ba? Kaya, kung ang tao ay nasasalamin natin sa ating kapwa, tinitingnan din tayo ng Diyos sa ating natural na buhay. The gift in talent, responding to God's calling. Obedience, mga kapatid. The first step in responding to God's calling is to obedience. This means surrendering our own plans and desire to His will, trusting that He knows what is best for us. Ako, masasabi ko na, siguro naka-50% na ako dito sa ganitong condition. Yung tinatawag nating surrendering everything, no? Sa Kanya, yung tinatawag natin na yung ating mga desire sa Kanya. Ang hirap nun. Amen ba? Ang hirap na mag-prove sa Kanya, mga kapatid ko sa Panginoon, that we are truly serve Him with our whole heart. Aminin po natin. So, kausapin ang ating sarili. Tingnan natin yung ating desire. Kasi ito yung sinasabi ko lagi. Minsan sa paglilingkod natin, mukha lang tayo naglilingkod. Pero ang totoo, may gusto tayong kunin sa Kanya. May gusto tayong maating sa Kanya. But of course, sino ba naman ang ayaw? Sino ba naman ang ayaw ng reward? But kapag tinignan mo deeper yung condition ng Diyos, hindi gano'n. Hindi kagaya ng mindset natin. Amen ba? At marami nagkawindang-windang na mga lingkod ng Diyos because of their own desire, mga kapatid. Example ko lang, hindi na natin ito labas. Sa preachers, mga kapatid, meron mga hidwaan. Amen ba? Pero ang kagandahan lang, it will not end doon sa hangganan. Na pag nakahama ka, siyempre tutulungan ka din. Pero nagkakaroon lang ng friction because of their personal needs. Amen ba? Amen. Merong mga competition, merong mga conflict, pero doon natin mapuprove how we are fully serve Him.
Naalala ko nung ako ay nasa ibang probinsya. Hindi ko naman ito tinataas ang aking sarili kasi nangyari na to. Although mukhang itinataas ko ang aking sarili. Pero ang Diyos pa rin ang magwiwi ng aking motibo. No? Siya pa rin ang pwedeng sumukat kung hanggang saan talaga ang sinasabi ko katotoo. And we can never deny, like yung sinasabi yan, sapagkat hindi na itatago ang sekreto for the rest of your lives. Noong time na yun, sa isang probinsya, ilan lang kami may motor. At mayroong gawain na hirap din. Pero they have a desire na magkaroon ng gawain sa isang remote area. Alam niyo ang mag-asawa na yun, yung kanyang asawa, medyo may pagkukulang pa sa isip. Tapos yung babae naman, medyo may problema psychological. At alam niyo, mahirap umakay. Kasi yung surroundings nila, kilala sila. Kuha niyo yung totoo. How can you trust people when they are judging them in their own way? Paano mo maaakay ang palibot mo na? Yung isang lalaki, may diferensya ng konti. Mababa lang yung kanilang pagkatao. Yung babae naman, depressed lagi. Alam niyo, pero they are eager na mag-involve sa iyo. Pero ang di alam na nasa palibot nila, sobrang bait ng pamilya. Ang sinasabi lang ng head, mag-ingat din kayo doon. Kasi kahit mabait dyan, baka mag-ulat ba ang isip nila kung anong gawin sa inyo. Kukuha niya. Pero nalilisinan talagang kampante kami sa paglilingkod sa kanya. Pagpunta namin doon, bahala na. Pag-atin ito, may bilang tao din na aakay siya. Pero natutuwa ako kasi kahit gawin sila, may mga naakay sila mga ilan-ilan. Pero may mga dumadaan. Nanguminiti pa nakaka-insulto. Parang sinasabi mga balik talaga ito. Parang yun ang nababasa ko, no? Pero hindi ko pwedeng idinig kasi kawain nila sila, no? Sabi ko, sige lang, Sister Lingkod lang tayo. Minsan, di ko nga nakatagal na nagkwentuhan kami kasi minsan, habang nagkwentuhan kami, lumalayo ang topic. Pag kinakonsiling ko sila, nababago yung argumento. Sabi ko, napakawawa na nakakahirap, no? So, ang ginagawa na lang namin, yung basic na pakikisama. Pero sabi ko, ang punta pa doon, alam niyo, sabi niya, Brother Chito, salamat. Kasi kahit tinulang na lang, okay na sa inyo. Tinulang na lang, okay na. Kahit kami, walang lang ordering. Kung mabigyan ka man, may 15 pesos. Pero sobrang kahirapan tayo maniwala po po. Yun nga lang, sa kanilang mag-asawa, yung anak nila, medyo dalagita na, yun na medyo nagmamanage na nakakamatimot ng isip. Tapos, so, sige na ako, kwento ko kaway sa bahay. Sabi ko sa ako, nakakainis na nakakaawa ang lugar na yun. So, bakit ka naiinis? May pinapadalang pa doon, ang hirap, walang pumupunta, dapat may ibang maghawak doon. Siyempre, yung nakakawa lang muna, no? Yung kanilang sitwasyon. Sabi ng asawa ko, sige lang, wala nang problema, naglilingkod ka, mission ang gusto mo. Hayaan mo lang, basta ang malaga, may panggasolina ka, okay na yun. Kasi noon, may clear pa yun sa opisina. Pag dadala ko ng gulay, binibigyan ko ng pamasahe. Alam niyo ba yun? Tapos, pagpunta ko doon, halos ilang buwan akong pumunta hanggang sa matigil na lang ang gawain. Tuloy-tuloy lang ako, tuloy-tuloy lang. Dumating na yung point talagang nag-bar down. Kasi hindi sustainable yung walang naghahawak. Walang taong pwedeng manindigan na matino. Alam niyo ba yun? Tapos, isang araw, bagyo. As in bagyo. Noong time niyo, bago alis kami sa bahay namin malaki, nagkakilala kami ng asawa ng kubo-kubo na 500 aman. Yung kubo namin talaga as in kubo ng lipa. Alam niyo, may utang na ako sa labas, pero kubo-kubo para magsarili kami ng asawa ko. Maya-maya, sobrang bagyo, sobrang lakas. May kumakatok sa labas. Brother Chito. Sabi ko, sino ba yan? Bagyong-bagyo. Brother Chito, may bigas ako dito na balat ng plastic, 25 kilos. Dala ko sa inyo bago pa maglakas ang ulan. Inabot ako ng lakas. Sa dami ng taong kakilala kong mayayaman, may pera, yung baliw pa na sinasabi nila, may dalang biyaya sa akin. You know how God works? Pag ako'y nangingina, di ko kinakalimutan yun. Yung asawa ko, nakaiyak na lang. Pasok na po dito, brother. Mag-init tayo ng tubig, magkape ka. Sige na po, nagmamadali na ako kasi bagyo na ngayon. Sana may sasakyan pa. Alam niyo yun? Kasi nagbinta daw siya ng alay, nagpamulin yata. Iniwan sa amin. Sabi ng asawa, tingnan ko, reklamo ka ng reklamo.
may napahiya ka sa Diyos. Nakukuha niya. Sometimes we need to be resilient. We need to be firm sapagkat hindi masasayang ang mga kanalanan ng Diyos sa buhay. Actually, kayo din nyo naman kailangan yan. Sobrang biyaya nyo na, no? Ang dami ng blessing natin. But I will share only that because bahagi yung paglilingkod natin. Yung mga anak yun, sobrang blessing na maganda yung buhay. Pero hindi pa natin nababayaran yung Diyos. Amen ba? Habang may buhay, habang may lakas, mga kapatid ko, we must be obedient to God. Si Samuel, hindi siya nagdalawang isip sa 1 Samuel 3 and 10. Siya ay pinakinggan, here I am, speak for you. Servant is listening. See, kung basahin yung Samuel, 1 Samuel, nandoon na nakiusap ang Diyos kay Samuel. And sometimes, God talk to us in a very peculiar way. Sometimes, hindi sa mga simpleng pamamaraan. Amen ba? Napakaganda mga kapatid ko sa Panginoon na ipapatunayan natin. Because true happiness is to fulfill God's purpose and God's calling to every one of us. Lagi kong sinasabi, hindi pahayamanan, hindi pagalingan. But as long as we give this time to God, sobra pa dun sa mga hinihingi yung biyaya ang ibibigay sa inyo. Sobra pa dun sa mga ina-expect nating biyaya ang binibigay ng Diyos sa atin. Preparation. God often prepares us for our calling through training, experiences, and relationships. We must be willing to learn, grow, and develop the skills needed to fulfill our purpose. Maganda nakikialam tayo sa gawain, sa mga activity. Amen ba? Sa mga anong bagay meron tayo. Sapagkat yun ang preparation ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ba? Amen. Sapagkat, sabi nga ni isang kasagan, we are not qualified to serve God. We are called by God, and God qualified us. Tinawag ka ng hindi qualifikado ka. Nung tinawag ka niya, qualified ka niya. Ginawa kang worker, hindi dahil marunong ka, hindi qualified ka. Pero nung tawagin ka na walang-wala ka, qualified ka niya. Sa patunay, nung unang medicine natin, mga galing sa basurahan, galing sa mga kulungan, it's the very visible evidence ng mga lasinggero, mga hindi nag-aral. At along the way, nag-grow yung ating pananawagan. Marami nang natuto, na-equip na yung mga Christian. Hindi na natiling grade 1, hindi na natiling mga baguhan. And we are go deeper into God's calling. Lumalim, tumibay yung calling natin ng Diyos sa buhay natin. Nakukuha niya ba? So, mga lingkod ng Panginoon, we have to respond God's calling that requires trust. We must trust that He will provide resources, guidance, and strength we need to overcome challenges to achieve His purpose. Hanggat di natin na-fulfill yung gusto niya, hindi natin makakamtan yung pinaka-goal. Isang illustration na gusto kong i-share sa inyo I hope na ito magbigay ng motivation sa atin. Kung may taga-Camarines Resort dito, alam niyo ba yung Garchi Torena? Sa Garchi Torena, nang wala pang land travel, mayroon doon dagat na open sea. Ang kasunod noon ay open sea na siya. Kaya pagsimula ng biyahe namin, ay hapa yung dagat. Pero pag dumadaan ka na sa open sea, halo na. Sabi nga ng mapicture na ako na sa akin, Brad, mag-ingat ka dyan. Parang mga chapel ang gawa, ang alon dyan. Sabi ko, overacting naman. O, parang lang mga chapel ka lagi. Pero nung kayo mapunta, hindi chapel, simbahan ka lang. Ang problema, okay lang sana. Tapos sabi ko, Brad, sabi ng tatay ko, pag malakas daw ang alon, huwag pananampalataya ang gamitin, isip ang gamitin. Sabi niya, yung tayo, ang lakas ng alon. Brother, kita mo nakasakay dyan? Sabi ko naman, hindi yan preacher brother, pero nakasakay. Ikaw preacher ka. Alam niyo yung parang hinahamon ako. Yung hindi nga mga likod ng Diyos, gustong lumipat, ikaw ka preacher ka, natatakot ka. Gusto kong i-justify yung aking rason. Sabi ka ba, hindi ko sasabihin.
Pero pag tumuloy yan, ibig sabihin tuloy. Alam niyo nung pumangplana ako sa bangka, sobrang prayer ko. Noon, ang memorize kong prayer, Tagalog at English. Memorize ko yan, walang yabangan. Ginamit ko na yung English na nasabi mo doon. Ginamit ko na para mapasa tayo ang aking English. Tapos, ang nakakatakot doon, ano ang nakakatakot? Ang mga bangkay, ang mga tripulante ng bangka ay mga lasing. Kasi habang naghihintay ng pasero, nag-iinom sila sa dulo ng bangka. Ang sarap ng pulutang mga isla. Ang tuwang-tuwa nila. Ayun tayo pag magbiyahe na, ang gugulo na. Ayan na. Biyahe na kami. Okay sana. Yung Diyos hindi lagi, pero yung tao pasaway na. Nagkaganyan po yun. Tapos biyahe na kami. Sabi nung tripulante, okay na, punta na tayo sa Ganchito Arena. Sabi niya. Huwag kayong gagalaw dyan. Nang may kasama kong pare naglalapkat. Laptop din siya, pero okay ka lang padre. Tapos, biyahe na kami. Sabi ng tripulante, okay lang to, kahit gaano kalakas ang alon, huwag, ang ipanalangin niyo, huwag lang mamatay ang makina. Kasi pag namatay ang makina, hindi na nila maimamalis. Ano yung bakit? Pag tumagilid ang bangka, siguradong itataw sa alon. Kapag nakaalin daw doon sa alon, okay lang siya. Pero mas na magtagilid, sasakupin ng alon. Nakukuha niyo? Kapag siya nakabagbag, nakabalagbag, ano siya ng alon. Kaya ang purpose ng mga tripulante, pag tumatagilid, nagtatakbuhan yung mga sa dulo ng katig. Parang natutuwa pa sila tatakbuhan. Yung mga pasahero lang, takot na. Sabi niya, huwag na kayo mag-ingay dyan kasi once na makapasok tayo dito sa open sea, wala nang balikan, makabalik o makalusok. Kasi once na mag-attend ka daw na bumalik, siguradong tatakpakan ka ng malaking alon. Kaya ang ano doon, ang purpose doon, pag pumasok ka na, doon sa malaking dagat, ay malaking alon, diretso na. Wala nang urungan, wala nang balikan. And you know what, makalampas lang ng ilang minuto, mga 10 to 15 minutes, lampas na. Hindi realize, ganun pala ang paglilingkod minsan. Kahit gaano kahirap, wala nang pang pagtagilid, wala nang pang paglikod. Diretso na. Kasi pag bumalik ka, pwede kang mapahamak. Pwede kang mabalik pwede mo. And thank God, nakalampas ka dito. Sometimes, sa mga alon ng ating buhay, lumalampas tayo. No? Nakakalampas tayo sa ganung bagay ng buhay natin. And kapag isa lang ang ating inintindi, mamatay ako sa bubuhay Diyos ang tumawag sa akin. Kaya ng pananaw St. Paul, di mamatay, kay mabuhay, sabi ni St. Paul, kapag siya ay maglilingkod sa Diyos. Amen ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, ang God's calling ay hindi kagaya ng mga mundong ito. Ito ay divine calling ng Lord. Amen ba? Panawagan ni Yahweh, panawagan ng ating Diyos na siyang nakakaalam, not because of our compensation, but because of the purpose of God to every one of us. Amen po ba? So magandang panawagan sa buhay natin, ito na lagi nating tandaan, na ma-fulfill natin yung ating buhay sa harapan ng Diyos, ma-i-assume natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos without any unwavering, na walang pagdududa at pag-alinlan. Amen ba? Tanungin mo ang iyong katabi, sister. Nakalampas ka na ba? Sa open sea. Alam mo, ang dapat open sea na dadaan natin, no? Sa buhay relation, no? sa ating asawa, sa ating pamilya. There are so many obstacles. But truly God is a faithful God. Truly that God is a powerful God, a miracle-working God sa buhay natin. And the last gusto kong iwanan sa inyo mga kapatid ko, calling of God is very personal. Amen ba? Calling of God is very personal sa bawat isa atin. Amen ba? God's calling is personal. God doesn't call everyone to the same thing. Huwag kang makipagkumpara. He is calling us specific and tailored to each individual's unique gifts, passions, and purpose. It's personal invitation to step into life of meaning and significance designed just for you. Sarap na, no? Yung alam ang tinawag ka ng Diyos. Dapat we are convinced na hindi lang tayo naniniwala lang. Parang sige na nga lang. Nararamdaman talaga natin. Diba? We are children of God.
Isang bahay, sinasabing bahay, ang nanay nila ay walang pinag-aralan. Sa kanilang bahay, naka-ilera yung mga anak niya, mga tapos. Ang kanyang asawa ay magsasaka lang. Yung nanay, mga 85, 87 na yung kanyang ilog. Ang lakas ng katawa. Minamasdan-mas lang kung hindi biro yung pagka-graduate ng kanyang mga anak. Sabi ko na, may ilang taon na kayo na actually, tagal na ng brother. Siguro mong gawain na mga nasa 35 pa lang. Kasi may 40 na lang. Hindi mga around 40 pa lang gawain. Mga 30 ka nun. Sabi ko, ang 30 ng gawain. Basta brother, halos pagsimula ng gawain, nandiyan na ako. Mga anak ko nag-graduate na yan, mga actually na yan, sabi niya. Tinanong ko siya. Nay, ano pong sekreto nyo? Ang ganda ng buhay nyo, ang ganda ng ramdam ko, yung atmosphere ng bahay nila, na pag nagsalita siya, ramdam mo na siya ay may Diyos. Yan yung mga nakaang gano'n. Yan yung mga nakaang pagkausap mo, walang alinlangan sa puso. Hindi ka lang para kumbinsihin. Hindi. Pag nagsalita siya, mararamdaman mo na may Diyos talaga siya na nandiyan lang. Nakuha yung ibig kong salita. Na kapag sa i-pray mo po, sige ako bahala, may salita. Yung convincing siya sa kanya salita. Kaya tinanong ko, na yun pong sekreto nyo, bakit ang ganda ng buhay mo? Alam niyo nung sagot sa akin, brother, parang di ka naman preacher. Napaya. Ano nga na eh? Akala nga dahil mong pinag-amaral, di mo pa alam. Alam mo sabi niya? Paniwalaan mo lang na tinawag ka ng Diyos. Anyway, it's a very broad idea. Yung sinabing paniwalaan mo lang, napakaraming laban nun. Napakaraming hamon nun. Yung paniwalaan mo lang na sinabi mo, yung buong maghapon ma-prove mo sa kanya na siya ang Diyos mo, sobrang blessing mo. Pero kung natin ka ng gawain, paniwalaan mo lang, within 1 hour, wala na yun. Wala na kwenta. When God tell us what He promised, kailangan makadikit sa puso natin. Kasi pag nandito ka sa gawain, paniniwalaan ka, brother, parang nung awain kapag uwi mo sa bahay, tapos na yung pinaniwalaan mo. It will never be happen. Pero siya, dikit sa kanyang pagkatao, mararamdaman mo na sa buong buhay niya, ano man ang hamon ng buhay, within the 4 years of buhay niya, paniwalaan mo lang na tinawag ng Diyos. Sabihin mo siyang katabi, sister. Yes, sister. Ikaw na, sister. Ikaw talaga, sister. Wala nang ibang sister. Sino pa ba? Kundi ikaw na tinawag na El Shaddai. Naniniwala kayo? Kaya pangalan niya ng ating Panginoon. At tumayo po tayo lahat mga kapatid. Naniniwala ba yung answer prayer tayo? Sabihin mo siyang katabi, kapatid. Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid. Sa 10 segundo, humingi ka na ng gusto mo. Kung naniniwala ka na ang Diyos tumawag sa iyo. Naniwala kayo? Start na ba? 10 seconds? Okay, start. Maghingi na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10. Sumigaw ng answer prayer na tayo! Amen. Naniwala kayo? Amen. Dapat lang. Kalamakan natin sa El Shaddai. Thank you, Lord. Tayong lahat ay answer prayer na. Amen? Kayo po ay tumalog sa Panginoon. Awitin mo natin sa prayer. Salami. Malambot sa prayer. Yung pamahala lang. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso. Panginoon, lumalapit sa'yo
kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako mo'y aking pangalan.